ating isang sa panauhin para sa araw na ito. Alamin na nga natin Nasa yan. linya po natin si Commodore J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Good morning, Commodore Tariela, sir. Good morning, sir. Hello, Ma'am Tuesday. Hello po. Good morning po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay, sir. Ay, sorry sir, parang Oo nga, masama ba't, ang ganyan boses ang boses mo, sir? Masama ang Si kanyang Benji, boses. liwanag po ito. Yan. Sir, anyway, siguro iklian na lang natin bench para hindi Oo, mahirapan si sige, Commodore. go. Sir, nakikita naman yung video, yung kawawa naman yung isang may pasahero doon, bench may sakit. Sundalo na may sakit, Yun na kaya nga. i-medical evacuation nila nandun sa rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Sir, una sa lahat, gusto ko munang malaman, kumusta na po ba yung sundalo na yon na may sakit, na naharap doon sa panggigipit na naman ng China Coast Guard? Well, on that same day, Ma'am Tuesday, no, May 18, nakatanggap ang Coast Guard ng request from the Armed Forces of the Philippines na kailangan magkaroon ng mabilisang medical evacuation ng isang tropa nila. And during that time, Ma'am Tuesday, ang naisip ng ating komandante, Admiral Ronnie Hilgavan, for us to be able to immediately proceed to the area at makuha natin yung may sakit. Ang ginamit natin dito is yung high-speed response boat. No? Kaya kung makita natin sa video, hindi ito barko. Yes. Isa tong enclosed na high-speed boat. And that's the first time we use this kind of vessel transport to get our sick personnel. And successfully, umalis ito ng alas 6 ng umaga sa Buliluyan Port, which is the southernmost part of Palawan. At nakarating naman ito ng rendezvous point natin sa Ayungin ng around 10 a.m. No? And then for almost 1 hour, we thought it will just be an easy transfer and go. No? But we were subjected to harassment, dangerous maneuver ng dalawang China Coast Guard vessel, dalawang speedboat nila, and 2 rigid hull inflatable boat. So sa suma total, 6 na assets Dami ng nila, China ang ginamit nila para maharang at mahirapan tayong makuha yung may sakit na tropa natin sa armed forces. Pero because of our proper coordination and good teamwork, we were able to receive yung tropa natin na may sakit. At pagdating na alas 3 ng hapon, nakarating naman tayo agad sa Buliluyan Port at nadala naman natin agad sila sa ospital. Okay. Dahil dito, Commodore, si Benji liwanag ito. No? Anong aksyon o hakbang ang ginawa ng pamahalaan sa insidenteng ito? Itong pangaharas na naman ng China Coast Guard. Well, the Philippine Coast Guard has submitted formal report to the National Task Force West Philippine Sea. And since the DFA is part of the NTF-WPS, we trust that the DFA will have an appropriate diplomatic action tungkol dito sa insidente. Pag ganito po ba, Commodore, na mga insidente katulad niyan, inaabot tayo sa puntong ganyan, talagang nakita ko napakalapit talaga nung mga Chinese vessels na yan doon sa ating vessel. Paano ba dapat tratuhin? Ano ang protocol sa inyo? Paano dapat tratuhin pagka ganyan na yung sitwasyon at ano yung agarang tugon sa mga ganyang pangyayari? Well, alam naman natin, Ma'am Tuesday, even during time of aggression or time of conflict, kapag sinasabi natin meron tayong mga medical evacuation or humanitarian mission, this should be something na would be given immediate access. Pero dahil, ang sabi ko nga, the Chinese Coast Guard has been very barbaric and inhumane. Wala silang konsiderasyon sa pagpapahalaga ng buhay. Kung kaya't they gave us a very hard time for us to get the patient. Commodore, ito'y isang form ng pangaharas na palaging pangaharas. Itong China, hindi tayo tinitigilan, mapanganib na ito. Marami na nangangambang mga Pilipino na maaring lumaki pa ito at lumawak pa
may ugnayan na ba ang bansang Pilipinas sa China para matigil na ito? Meron na bang mga hakbang na ganun na alam ninyo, Commodore? Alam ninyo, kanina sinabi nyo, in Department of Foreign Affairs sila na makipag-usap. Pero on the part of mismong government as a whole, meron na po bang ganun, Commodore? Well, actually, Sir Benji, no, sinabi naman yan ng ating Pangulo. We are always open for dialogue and peaceful negotiation. No? As a matter of fact, meron naman talaga tayong diplomatic means to discuss all this. Yeah. The mere fact na nandyan pa rin ang ating Chinese ambassador, meron pa rin tayong embahada sa Beijing, at meron pa rin tayong bilateral consultation mechanism for the West Philippine Sea. Lahat naman to na pag-uusapan natin. The only problem is that whenever we talk to them, wala rin tayong masettle na maayos dahil whatever peaceful negotiation we arrive at, no, ang China Coast Guard will always have a different understanding of maintaining their asserting their claims, no, Yeah. dito sa West Philippine Sea. Paano mangyayari ngayon yan, sir, kung lagi na lang ganoon? Well, para sa akin, Ma'am Tuesday, no, it may be an intergenerational fight for us. No? Sabi nga ni Justice Carpio, this is a victory that we may not be able to experience. No? Dahil this will be a long game of our battle in countering China's aggression. But the most important part of what we're doing now is that we are holding the line. No? We're not giving up our position in the West Philippine Sea. And that's what really matters. Kung hindi man sa buhay natin magkaroon ng maayos na pagkapanalo, victory, or pagsuko ng China or paghinto nila sa agresyon nito, we believe na ang ginagawa natin ito is a fight for the next generation of Filipinos. Yes. Now, we need to hold the line for this so that the next generation of Filipinos will still learn about this, will still be aware of what we're fighting for, and for them to continue fighting, and hopefully in their next generations, no, they'll be able to experience the victory of what we are fighting. Alam niyo, Commodore, ilang adjustments nang ginawa ng Philippine Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan dito sa naturang issue. Sa ngayon ba, meron na naman tayong panibagong strategiya? Meron ba tayong gagawin panibagong para makatulong naman tayo dun sa mga sundalo, maiparating yung mga goods, yung mga kailangan nilang kagamitan, ganyan? Meron ba? Lumalapit yung China, ultimo sa Pag-asa Island. Well, Sir Benji, no, ang Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard has always been coming up with innovative ways for us to support our Armed Forces of the Philippines on board BRP Sierra Madre and Ayungin Shoal. Kung makikita mo, Sir Benji, no, Opo. noong nakaraang buwan, we did the airdrop nung buwan din ng Mayo. No? Nag-deploy tayo ng high-speed response boat. No? Hindi na lamang yung katulad ng Unay May nung mga nakaraang buwan. So, we are innovatively creating strategies, no, to sustain our support for the soldiers on board BRP Sierra Madre. But as to what are the other new stuff that we have, sorry, Sir Benji, no? Yun na nga. That's I know. already operational details. Oo, kasi hindi naman natin pwedeng ilabas yan. Naku, tiyak, meron, alamin na, hindi man natin matanggap, merong mga nakamonitor at gusto rin nilang malaman. But anyway, kamusta naman yung pagbabantay ninyo dito sa mga mangingisda? Livelihood, yung pinag-uusapan natin para dito sa mga mangingisda. Patuloy pa rin po ba, Commodore, yung pagbibigay ninyong seguridad sa mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea? Well, you know, Sir Benji, no, Opo. kahit ilan lang ang barko ng Philippine Coast Guard, our Commandant Admiral Gavan has expressed his commitment that we're going to strategically disperse our limited number of vessels to make sure na mapuprotektahan natin ang mga kapakanan ng ating mga mangingisda, no? Alinsunod dun sa illegal fishing ban na ginawa ng China. Pero so far naman, wala pa namang sinasabing nahuli talaga, no? Opo. Dahil ang Coast Guard, together with the Armed Forces of the Philippines and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources,
are actively and committed, no, in maintaining our presence in those areas na pangisdaan talaga ng ating mga kababayang Pilipino. Saludo po kami sa mga ginagawa ninyo. Ngayon po, may makakaragdagang mensahe pa po ba kayo para sa atin dito sa Pilipinas? Sa mga bawat Pilipino at sa mga mangingisda na dapat talaga namang namamalaot dyan sa ating mga karagatan. Commodore? Thank you po, sir. No? Ang mensahe lamang po ng Philippine Coast Guard kasama rin po ng ating mga ahensya sa National Task Force West Philippine Sea ay atin pong wag ma-discourage, no, na maglaot ang ating mga mangisdang Pilipino. Kaya din po ang ating mga kababayang Pilipino na isipin nila na ang ating pong kasundaluhan, ang ating pong Coast Guard, ang ating pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay ginagawa po namin lahat, no, para siguraduhin na maintain ang ating presensya sa West Philippine Sea at para tingnan ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino. Pangalawa po, wag po tayong magsawa, no, na dinggin ang mga balita na ipinahatid po ng National Task Force West Philippine Sea sa atin mo mga kababayang Pilipino. Ang tanging objective lang po nito ay magkaroon po kayo ng tamang appreciation, tamang information para we are on the same page, no? At hindi po tayo maging biktima ng disinformation ng Chinese government. Alam naman po natin na ang mga maling impormasyon ay pinapakalat ng China. Ang isang dahilan kung bakit may epekto ito ng hindi pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Kaya po, muli po, nananawagan po ako sa ating mga kababayang Pilipino, no? With the right information that we are providing, we believe that we can be able to enlighten and spark patriotism among our Filipino people. Maraming salamat po, Sir Benji and Ma'am Tuesday. Salamat, Maraming sir. salamat Pagaling po. ka, sir. Sorry Good ha, luck, na-istorbo God ka namin. bless, at naku, Pagaling. magpagaling kayo. Ayan. Thank you Commodore. so much, Kailangan Commodore kayo Tariela, sir. ng bansa. Yan. Very Thank you good. po. Maraming Thank you so salamat. much. Ang nakausap po natin, si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.